Uy, kamusta kayo mga kapatid? Isang medyo makulimlim na panahon sa umagang ito. At least ito sa aming lugar sa Bacolod, makulim ho, kagabi pa ho, panay ang ulan eh. Oh. At hindi ko alam kung sa inyong lugar po ay ganun din. Magkagayon masalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagising, isang pribilehiyo na makita natin ang kabutihan ng Diyos sa maghapong ito. Bilang mga Katoliko, napaka-importante sa atin yung nagpapasalamat tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay, pamilya, negosyo at sa ating relasyon sa ating kapwa. Brad Calixto ang inyong makasama sa oras na ito hanggang alas 7 po tayo. And Lord willing, mamaya si Bro Noe Dora alas 6:30 ay makakasama po natin siya. Nagpapasalamat po tayo sa opportunity na nandyan kayo, sinasamahan nyo si Brad Calix sa ating uh, mga broadcast at nakakatuwa kasi lumalaki po yung ating mga dumadami na tayo sa biyaya ho ng Panginoon Diyos. Ang credit lahat belongs to God. Napapasalamat po tayo sa opportunity na may ginagawa talaga ang Lord sa Catholic community. Bro Mario Talatayod, magandang umaga. God bless sa buong may pamilya, kapatid at sa inyong parish priest. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Try natin si kapatid na Apple kung nandyan para makapagsimula na po tayo. Dali lang po So wala pa si kapatid na Apple. Mamaya-maya ay Lord willing si Bro Noe makasama po natin alas 6:30. Yun po kasi yung usapan namin na Lord willing 6:30 ay naandyan siya. Kapatid na Raydan Garcia, magandang buhay po Brad Calix at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa mula umaga hanggang sa gabi. To God be the glory. Salamat bro Bro Ray Dan Garcia, ganun din kay Bro Mario Talatayot. Alright, sige, tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay mananalangin. Okay. Kumusta kaibigan, ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin, at gabayan. Dali lang dito na si Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa ang pagkakilala sa kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Panginoon. Okay. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya talina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Dali lang po dito si kapatid na Apple Dali lang. Para dire-diretso tayo. Kumusta po dyan sa inyong paligid? Ito talaga napaka ng paligid natin. Ayan. Nag-decline siya. Sige. Ngayon po ay araw ng Sabado, 11 sa buwan ng Enero 2025. At sa oras po na ito ay tayo po ay ayun, sa wakas nakapasok din. Good morning, kapatid. Hello. Patawad po. Yes, Sige, sorry. okay lang. Ako papasukin ni Meta. Sige lang. At sa oras na ito, pangunahan po tayo ni Sister Apple sa panandalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint for Today kung meron man. Kapatid na Apple, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat, sa iyo, Kabrad, at sa lahat ng ating mga tagapanood ngayong umaga.
magsisimula na po tayo. We will start and put ourselves in the most holy presence of God. Mm. In the name of the Father, and of the Father, Son, the Son, and of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Let us profess our faith. I believe in one I God, believe in the one God, Father the Almighty, Father Almighty, maker of heaven and earth, maker of heaven and earth, of all things of visible and things invisible. visible and invisible. I believe in one Lord Jesus I Christ, believe in one Lord the Jesus only Christ, Son of God, born of the Father born before of the all Father before all ages, ages, God from God, light from light, light from light, true God from true God, begotten, not made, with consubstantial the with the Father. Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. Mm. He came down Came from down from heaven, heaven, and by the and by Holy the Spirit Holy was Spirit, incarnate of the incarnate Virgin by the Mary, Virgin and Mary, became man. became man. For our For sake our he sake, was he was crucified under crucified Pontius Pilate. under He Pontius Pilate, suffered death, suffered and was death, buried, was buried, and rose again on the rose third again day on in the third accordance day, with in the accordance with the Scriptures. Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the Right right hand hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and and the the dead. dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the The Lord, Lord, the giver the of life, giver of life, who proceeds from the sits from the Father and the Father Son, and the Son, who with the with the Father and the Father Son is and the Son, adored and is glorified, adored and glorified, was spoken through was the spoken through prophets. the prophets. I believe in I one believe in one holy, holy, Catholic, and Catholic, Apostolic and Church. Apostolic Church. I I confess one confess baptism one for the baptism forgiveness of for sins, forgiveness of and I sins. look I forward look to forward the to resurrection the of the dead resurrection of the dead and the life of and the the life world of to the world come. to come. Amen. Amen. The day is 11th of January, and liturgically, in the liturgy, we don't have any Mm, saints celebrated. mm, However, in Vatican News, we celebrate the memorial of Peter of Caesarea. He was known to be as Peter Absalon, or Peter Balsamos, and of Peter of Atroa. mm, Peter Absalamos, also called the Standard Bearer, was a 3rd century Christian martyr. He was born in Anea, mm, near Eleutheropolis, and was known for his physical mm, strength, charity, and piety. mm, There is substantial disagreement regarding his death in 311 AD. The account in his Acta Sanctorum indicates that he was tortured and killed mm, at Aulana, near Hebron, and later crucified. Another account, in Eusebius of Caesarea's History of the Martyrs in Palestine, mm. indicates he was buried alive in Caesarea. Wow. Yet another account gives a date of the 11th of January 309. Louis Sebastien Lenain de Tellemont has stated that Mm, two different people are mentioned in the accounts. He stated that Peter Absalamos was crucified at Aulana, and that a different person, Peter Absalon, was burned at Caesarea. Anyhow, the martyr at Aulana is commemorated as a saint with the feast day of January 3, and the martyr at Caesarea's feast day is January 13. mm, And this saint of the day presents Peter Absalamos or Balsamos suffered martyrdom in Caesarea in Palestine during the persecution under the Emperor Maximinus. Despite his young age, he was condemned to death, and he was martyred in the 3rd century. Let us offer one Hail Mary for the safety and protection of everyone, especially all those victims mm, of wildfire mm, in California. mm.
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray pray for for us sinners, us. now and at the hour of our death. That's Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Good morning po. Alright, Apple, baka meron kayong announcement mula sa inyong parokya at baka meron kang gustong i-shout out ng mga kaibigan. Just go ahead. Good morning po sa lahat, kay Kabrad at sa iyong pamilya. Apo. And gusto ko i-shout out ang ating One CFD family dito sa Diocese ng Bacolod, ganun din po sa Diocese ng Antipolo. Ang ating mga presidente dyan, magandang umaga. Alam ko binanggit mo na sila. But anyway, proud to be CFD and Tatak Maria with a humble heart. Ganun din sa ating mga prayer warriors and ministers, ating mga coordinators dyan. Pinangungunahan ni Sis Ria at si Sis Angel Amoma. Nakakaabot po tayo ng Japan kay Sis Angel Amoma. Good morning sa iyo dyan, kapatid. At sa aking pamilya, syempre, good morning and God bless us all. Magandang umaga. Wala naman tayong further announcement, but abangan nyo na lang ang mga susunod pa programa. Good morning po. Okay, maraming salamat, Apple. Yes, Salamat for joining sa ating broadcast. Alright, Sister Apple ho, ang ating regular na nakasama sa ating broadcast sa Kabrad. At salamat sa Panginoon sa kanyang panahon na tayo sinasamahan niya. Alright, patiin natin yung ating mga nakasama dito sa ating broadcast. Si Bro Talatayod, maraming salamat kay Bro Dan Garcia, kay Reneboy Kalimpong, Oliver Catol Gatteruelas, si Ate Corazon Gagi, salamat po. Kay Jessa Morida, salamat for joining. Kay Ate Yam Montejo, salamat. Kay Sire Oremor, salamat po. Kapatid na Dan Baldosa, salamat. Kay Bro Levi Posadas, babaeng Katoliko, maraming salamat po for joining sa ating sa ating broadcast po. Gusto ko rin hong batiin yung aking mother na si Mama Elsie diyan sa bahagi ng Kainta, yung si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbim, si Picoy, salamat sa inyo. Ganon din si Rock, si Esme, ang kanilang mga anak. Si Julie, si Ronly, andyan sa bahagi ng Pangasinan. Si Ate Lydia, si Buboy, saka si Sheila. Maraming salamat. Si Tio Jos at saka si Tia Edna Calixtro. Maraming salamat. Siyempre yung aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Pinabati ko rin yung aking anak na pastor dyan sa Alayan, sa Antipolo, si Pastor Jairi Paul Nuki Calixtro. Magandang umaga anak. God bless sa inyong buong pamilya, sa inyong ministeryo dyan, sa inyong senior pastor. Regards na lang. Ganun din yung aking anak na si Josiah Sam. Diyan naman sa bahagi ng Bulacan, si Krisha at saka si Zoe na aking apo. Maraming salamat. Alright, mga kapatid, mamaya Lord willing si Bro Novedora ang pastor na naging Katoliko for 18 years, makasama natin by 6:30. Diretso na po tayo sa ating gospel for today. Yan po ay matatagpuan sa John chapter 3, verse 22 hanggang talata pong 30. Ito po ang pagkakasabi sa wikang Banyaga. After this, Jesus and his disciples went to the province of Judea, where he spent some time with them and baptized. John also was baptizing in Aenon, not far from Salim, because there was plenty of water in that place. The people were going to him and he was baptizing them. Now this was before John had been put in prison. Some of John's disciples began arguing with the Jew about the matter of ritual washing. So they went to John and told him, "Teacher, you remember the man who was with you on the east side of the Jordan, the one you
spoke about? Well, he is baptizing now, and everyone is going to him. John answered, no one can have anything unless God gives it. You yourselves are my witnesses that I said, I am not the Messiah, but I have been sent ahead of him. The bridegroom is the one to whom the bride belongs, but the bridegroom's friend, who stands by and listens, is glad when he hears the bridegroom's voice. Now this is how my own happiness is made complete. He must become more important while I become less important. Mga kapatid, sa tagpuho na ito ay ipinapakita ni Evangelist John ang katotohanan na yung ministry ni John the Baptist ay lubhang napakahalaga. Ito pong John chapter 3 na ito, yung naunang talata ho niyan, verse 1 to 21, ay isang eksena na kung saan si Jesus at si Nicodemus nag-uusap po. Si Nicodemus po ay ano po ito, intelihenteng tao po ito. Ito po ay tagapagturo ng kautusan. And yet sa issue po ng tinatawag na born again na issue or born from above sa spiritual na sitwasyon ay hindi niya alam. Sabi ng Lord sa kanya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Binanggit din ng Panginoon yung kahalagahan ng pananalig sa Diyos. At dito po sa verse 22 hanggang verse 30 ay eksena naman ho ito sa pagitan ni John the Baptist, yung kanyang mga alagad, at yung napansin nila doon sa kanyang pinsan na si Jesus. Bago ho ito, ang eksenang ito ay bago makulong si John the Baptist at pugutan ng ulo later on. Pansinin po ninyo, gusto ko lang bigyang pansin dito mga kapatid, yung binanggit ng disciple ni John the Baptist. Na gusto ko linawin na si John the Baptist po, hindi po siya Baptist. John the Baptizer. Dinidescribe po yung ginagawa ni John. Siya po ay forerunner ni Jesus. Nauna, may pinagawa ang God sa kanya na inihanda yung dadaanan ng kanyang pinsan na si Jesus Christ. Malaki yung papel na ginampanan ni John the Baptist. Patay na ho itong taong to. Pinag-uusapan lang ho natin to. Kasaysayan na ho ito mga kapatid. At mahalaga dito na makita natin, yung naging misyon ni John the Baptist tapos na. Si Jesus Christ po hindi po siya Baptist. Maraming mga Baptist na hindi masyadong inaaral ang mga bagay-bagay at gusto nilang papaniwalain ng mga tao na si John the Baptist ay Baptist, binautismohan ni John the Baptist si Jesus, therefore kung si John the Baptist ay Baptist din si Jesus. Napaka napakalaki ng problema natin diyan pagka ganyan. Hindi po totoo yan, chismis lang po yan. Hindi ho Baptist si Jesus. Siniliwanag lang ho natin. Ang sabi rito ng kanyang alagad ni John the Baptist, nagpunta siya ron, may chinika siya kay John. Ang address niya, teacher. Natatandaan ho ba ninyo yung binabanggit nyo na lalaki? Alam niyo ho ba nangyari? Nagbabaptize na ho yun eh. At marami yung pumupunta sa kanya. Ayun ang chika sa kanya nung kanyang alagad. Walang iniwan sa ating mga tao sa simbahan, di ba? Ano to? Na-insecure ba ito si John the Baptist kasi yung pinsan niya ginagawa na rin yung kalooban ng Diyos Ama? Feeling insecure ba tong si John the Baptist sa kanyang narinig na sinabi sa kanya ng kanyang disciple? Wala. Ang sabi niya lang, doon sa chinika sa kanya, no one can have anything unless God gives it. At alam mismo ni John the Baptist na itong si Jesus Christ ay kasunod niya, pero may dalang kapangyarihan ito, kakaiba ito. Di ba sabi nga niya, hindi siya worthy na magtanggal man lang ng kanyang sandalyas. At binanggit niya, you yourselves are my witnesses
Ang sabi ni John the Baptist, kung ipaparaphrase mo to, yung usapan nila, ay, Brad, di ba sinabi ko na sa inyo, hindi ako Messiah? Ako pinadala ahead of him. Ang mission ko, ihanda yung dadaanan niya. Yung sinasabi mo na yan, na chinichika mo sa akin, na nagbabaptize na siya, ano ngayon kung nagbabaptize siya? Anong problema mo? Ba't mo chinichika to sa akin? Parang ganyan. Parang ganyan. Kasi naalarma yung disciple niya eh. Ito, kinukwento lang ni John the Baptist yung tungkol kay Jesus at nagugulantang na itong mga disciples ni John the Baptist. Oh, may gumagawa na ng ginagawa mo, teacher. Nagugulantang ba itong si John the Baptist? Hindi ho eh. Ang sabi niya lang, no one can have anything unless God gives it. At yung ginagawa ni Jesus, alam ni John the Baptist na yun talaga yun. Pinadala ako, nauna lang ako. At binanggit niya rito yung bridegroom. Alam mo, kapag ikaw ay sa ikakasal, ikaw yung best man, yun yung binabanggit dito eh. Wala kay bang iniisip kapag ikakasal na yung yung kaibigan mo. Nandun ka sa tabi niya, lahat ng kailangan niya, ikaw nag-a-assist. Di ba? Ganun naman eh. Ikaw mag-a-assist niyan. Ang focus mo sa event na yon, yung kaibigan mong matalik na kinuha kang best man. You will see to it na yung kasal, mangyayari yon, walang istorbo. Ikaw ang bahala doon sa lahat ng kailangan. Diba, sabi dyan, ando lang, nakatayo lang at nakikinig. Pag narinig niya yung tinig ng bridegroom, sabi ni John the Baptist, masaya ako. Kompleto na yung aking kagalakan dito. Para ba sinasabi niya, Brad, yung sinabi mong chinika mo sa akin kanina, hindi ako naapektuhan nun. Kasi alam ko naman sa sarili ko na siya talaga yung dapat na kilalanin, hindi ako. Kaya sinabi niya sa verse 30, he must become more important while I become less important. Ano po yung ating rito, principle na pwede makuha rito? Mga kapatid, yung inggit at yung insecurity sa ministry, sa diablo po yan. Hindi po yan bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya kung kayo po ay may apostolate na mga Katoliko, may ministry kayo, yung mga ibang tao na nagsisimulang gamitin ng Panginoon Diyos, iba't ibang klaseng apostolate, wag po rin yung kainggitan yun. Matuwa ho kayo kung ginagamit sila ng Panginoon Diyos. Kasi the more na naiinggit tayo at nai-insecure tayo, ba't ganun? Bago lang yan ah. Bakit ganun? Hindi pa matagal yan, bakit ganun? Tagalin natin yung inggit sa ating mga puso, mga kapatid. Wala hong blessing dyan eh. Ang mahalaga sa atin, yung ginagawa natin, yun yung pinapagawa ng Lord sa atin. Kasi hindi naman natin kayang lahat gawin yung apostolate sa simbahang katoliko eh. Ako yung pinaka-apostolate ko, ito online. Dito ko ginagamit ng Panginoon Diyos eh. Dito ako bagay eh. Ito yung linya ko eh. Dito ko na ipapahayag ng maayos yung salita ng Diyos eh. Lalo na ngayon, naging katoliko na po tayo. Ilang buwan lang po tayong katoliko eh. October 26 lang ho tayo officially naging katoliko. Last year lang ho. Ilang buwan pa lang ho ako. Bagamat marami nang bumabati ko sa atin, maraming naiinggit, maraming mga nagpapahayag ng below the belt. Pinapasa Diyos ko lang ho yun kasi naniniwala ako na dito ako talaga nilagay ng Panginoon Diyos. At masaya ako rito. Huwag nating kainggitan mga kapatid. Katulad ni John the Baptist, hindi ko siya na-insecure. Alam niya naman eh, na yung kasunod niya, mas magaling sa kanya. Yung kasunod niya, grabe yung power ng Holy Spirit na talagang ginamit ng Diyos for 3 years. Biruin mo, 3 taon lang, 12 mga alagad lang. Pero pag-alis niya, pag-akyat niya sa langit etong mga disciples niya ito, talagang
They turned the world upside down. 12 lang. 3 taon, 12. Mga kapatid, pangalawa, makikita ho natin dito. Mahalaga mga kapatid na ma-realize natin at ma-recognize natin yung ating humility. Sabi ni John the Baptist, he must become more important. Mahirap pong gawin niya na isang taong lumaki yung ulo. Dahil maraming alam. Dahil matagal na sa apostolate niya. May mga tao, may mga Katoliko na hindi nila naintindihan na ang pagiging part ng apostolate, hindi lang ito posisyon, kundi responsibilidad. Huwag tayong gumaya sa mga politicians natin na puro pangako. Pag naiboto na at nakaupo sa pwesto, kinalimutan yung pangako nila sa taong bayan. Hindi tayo ganun. Sa konteksto ng paglilingkod sa Panginoon Diyos, hindi masyadong mahalaga sa atin ang posisyon. Ang mahalaga dyan, temporary ka lang dyan. Hindi ka for life dyan. Hindi mo ka mamatayan yung posisyon na yan. Ang mahalaga kung nandiyan ka, magpagamit tayong sabay-sabay sa Lord. Yung humility, katulad ni Jesus Christ, katulad ni John the Baptist, makita ito sa atin. Na very challenging po yan sa mga taong aral, sa mga taong may pera, may kapangyarihan, sa taong matagal ng Katoliko. Basta sabihin mo, Brad Alex, matagal na akong Katoliko. Simula pa, buong angka namin Katoliko na. Ikaw, ilang buwan pa lang. Ano naman, kung ilang buwan na akong Katoliko? Babalik ko lang naman sa yung tanong, kamusta naman? Sa 40 years mong pagiging Katoliko, meron po ba kayong impact sa inyong pamilya? Meron bang pagbabago sa pamilya nyo? Hindi ka na ba nananakit ng asawa? Hindi ka na ba irresponsable bilang tatay? Madalas ho ba kayo nagpupunta sa misa? O mas priority mo yung trabaho mo kumpara sa misa? Hindi mo ba alam na mortal sin yan? Na sinasadya mong hindi dadalo sa misa? At nasa Boracay kayo pagkalinggo? Mortal sin po yan. Hindi po ito paligsahan ng matagal na akong Katoliko. Hindi ito paligsahan na matagal na ako sa apostolate. Hindi ho yun ang issue. Ang issue, kamusta ang puso natin? Ang issue, nagagawa po natin yung trabaho natin. O nandiyan ka lang sa pwesto pero wala kang ginagawa. Nagpapakyut ka lang dyan. Tapos yung trato mo pa sa mga kasama mo, parang basura. Parang basahan. May ganyan ba, Brother Alex? Meron. Sa amin nga sa Protestante at Evangelical, maraming ganyan. Sa Katoliko pa. Ang point natin dito, mga kapatid, pag hindi natin natutunan magpakumbaba, malaki na ang problema natin. Lahat ng paggalaw ng Lord sa atin, ang credit lahat nasa Diyos. Ganun dapat. Ba mahirap ito sa part ni John the Baptist, nauna siya, tapos sinabi niya, he must become more important. Yung sabihin niya to, ang hirap niya sa isang banda. Nauna siya Nauna siya ng ilang buwan kay Jesus na kanyang pinsan. Tapos sabihin niya, he must become more important. At ilagay mo yung sitwasyon mo sa alagad na sinasabi mo to sa iyong alagad na ano ang pakiramdam ng alagad mo kung ikaw si John the Baptist? Nung marinig mo ito mula kay John the Baptist, he must become more important. Para ba sinasabi mo? Hindi, teacher. Dapat ikaw yung importante. Nauna ka, di ba? Tinuruan mo kami, disciple mo kami. Pero walang ganun. Ang sabi ni John the Baptist, he must become more important while I become less important. Now, it takes humility to accept the fact na dapat si Jesus yung mabigyan ng parangal, papuri. Hindi yung accomplishment natin. Hindi yung galing natin. Hindi yung skill natin. Hindi yung talino natin. Huwag kayong makalimot. Lahat ng meron tayo, pinadadaan sa atin ng Diyos para matutunan natin ma-acknowledge
na si Lord pala ang bida, hindi tayo. Tingnan natin si Bro Noe kung nandiyan na ha, kasi 6:30 na eh. Oo. Oo. Nandiyan na ba siya? Wala. Mukhang napasarap ata ang tulog ni Pastor ah. O, tingnan natin, nag-alas 7 pa naman tayo rito eh. Kaya ho, sino-shortcut ko na ho itong sinasabi ko kasi ho, andito si Bro Noe. Magandang usapan ho ito eh. Kaya lang, masama ho ang panahon ngayon, di ba? Napapansin nyo naman, dito sa Bacolod eh. Ang sama ho, masungit ang panahon eh. Oh, hindi ko alam kung kailan tatawa tong panahon natin na to eh. Kung posible ba sa maghapon to. Hindi ko alam. 6:30 na. Silipin ko lang ulit si Bro Noe ha. Diyan lang kayo. Kape-kami lang muna kayo dyan mga kapatid. Silip-silip lang tayo rito kay Bro Noe, si Pastor. Wala, negative. Wala pa siya. Okay, sasalita muna ako dito. Yun nga po mga kapatid, napaka-importante ho ito na meron tayong realization. Totoo naman si Brad Scalix din, naging mayabang din naman tayo eh. Pero tinuruan lang tayo ng Panginoon Diyos na matutong ibaba ang sarili kasi po yung realization na yung talino mo, yung ginagawa mo, hindi pala sa iyo yun. Galing pala sa Holy Spirit yun. Pero matagal ko rin na-realize po yun na dapat ang lahat ng papuri sa Diyos. Kasi basically tayo, gusto nating makihati sa glory, di ba? Bilang tao eh. Kasi nga, may part ako dyan eh, ganun tayo. Hindi, may part ako dyan. Pero problema nga, yung glory yung pinag-uusapan. Ang ma-recognize, okay lang yun. Ma-recognize ka. Pero pag glory na pag-uusapan, dapat talaga sa Panginoon lang yun eh. Pero yung ma-recognize ka bilang part ng team, ba okay yan. Dapat yan. Kailangan gawin yan. Eto naman yung iba. Yung iba naman, kasama sa team, pero pagdating sa recognition, gusto niya siya lang mag-isa i-recognize. Hindi pwede yun. Team nga tayo eh. Pare-pares tayo nagtrabaho dyan, nagpakahirap dyan. Nag-invest tayo ng panahon dyan, lakas, enerhiya. Tapos, pagdating sa recognition, gusto mo ikaw lang ma-recognize? As yung buong tropa, hindi. Huwag naman ganun, Brad. Sobra ka naman. Lahat naman tayo nagpakahirap, tapos pagdating sa recognition, gusto mo kunin yung plaque, ikaw? Tapos pag nasa na yung plaque, nakaakyat ka na sa entablado, hindi mo na ma-recognize yung team mo? Huwag ganon. Bakit Brad Calix may gumagawa ba niyan? Marami. Nakakalimot, part sila ng team, pag na-recognize sila lang bida. Huwag ganon. Natatawa-tawa lang po ako kasi nga po, ang daming ganyan eh. Oo, pagdating sa pabida eh. Pero wala naman, yung nagtatrabaho, wala naman doon. Hindi naman nakikibuhat. Pagdating sa planning, lagi namang wala. Pagka nag-execute na ng mga projects, papasabay-sabay lang. Hindi naman talaga nakikitrabaho, di ba? Parang sa kumpanya, ang hirap niyan. May mga kasama kayo sa workplace. Oh, oh. Hindi naman siya masyado nagbibigay ng effort. Tapos pagdating sa recognition, pagtapos ng taon, siya pa yung pabida-bida. Oo. May kilala ba kayong ganyan? Dapat hindi na po tayo ganyan mga kapatid. Asan na ba si Pastor? Naloko na. Pastor Dora, nasan ka na? Dapat nandito na siya eh. Alam niya na yan eh. Oo. Sabi ko na eh, baka nakakasarap ng tulog. Hindi naman, yung wifi. Ang problema, masama ang panahon po talaga eh. Dito, makulimlim po talaga rito. Kanina pa to eh. Alas 6:33. Ay mga kapatid, announcement muna tayo, no? Wala na akong sasabihin kasi allotted kasi itong time na to kay Pastor kay Pastor Noe. Oo, baka mayroon lang talagang problema. Announcement po, yung ating modus na binabanggit gabi-gabi, mamayang gabi baka madidelay tayo kasi meron pong meron pong seminar ang CFD alauna sa dyan po sa St. Teresa of the Child Jesus, January 11. Nakalimutan ni Apple banggitin to kanina. St. Teresa of the Child Jesus, Quasay Paris, dyan sa Cameroli, kay Reverend Father Hubert Abellana, yung in charge na pari dyan, na PhD. Dyan mamaya, launa eh.
Dalawa ho yung pag-uusapan, salvation, share po yan ni Bro Akma at yung eschatology, si Bro George. Ang Catholic Lay Apologetic Seminar o klase. Yan po ay inihahatid sa inyo ng Catholic Faith Defenders na kung saan si Brad Calix po ay miyembro dyan sa Diocese ng Bacolod. Opo. Mamaya po yan, alauna ho yan. Pagdasal niyo po si Brad Calix kasi po sumasailalim po ko sa pagsasanay bilang katekista dyan sa Sacred Heart Seminary sa Bacolod. Opo. Yan po ay 5 buwan na rigid na pagsasanay. Mga nasa more or less mga 50 kami mahigit. At 2 lang kaming lalaki doon na nagsasanay. Dire-diretso po yan hanggang cycle C yan. Tapos meron pang 1 taon na parang Bible Institute. At tayo po yung nagdi-desire na matapos lahat natin yung training na yan para tayo ay legit na Katoliko, legit tayong tagapagturo ng doktrina ng Katolika dito sa Negros. So, Lord willing ho ay mangyayari po mga bagay na yan mga kapatid. Pag-usapan natin mamaya, medyo late lang tayo sa gabi, probably 9 or 10 p.m. tayo mamaya. Depende yan sa panahon natin kasi medyo masama ang panahon. May tutuloy natin yung ika-6 na modus na ginagawa ng mga anti-Catholics. Pag-usapan natin yan at sa Sunday po sa gabi ay tatapusin natin yung pinaka-climax ng modus na ginagawa ng mga anti-Catholics. Paano nila kinukuha ang maraming Katoliko papalabas ng simbahan at papunta sa kanilang sekta at denominasyon. Yun po yung tinatalakay natin sa ating modus series ng mga anti-Catholics. At sana nga ho nakakatulong sa inyo, sinishare natin at pwede po ninyong i-share po yan sa ating sa Catholic community para maging aware po sila sa mga ginagawa po ng mga anti-Catholic sa ating panahon. Actually, matagal na nilang ginagawa yan eh. Kinakailangan lang natin ma-expose yan para maging aware po tayo. At kung ano ang gagawin natin matapos nating malaman, ganyan pala yung ginagawa nila, Brad Calix. So, ano ang recommendation natin dyan? So, nagbibigay tayo ng ilang recommendations kung anong gagawin natin, some practical tips, paano hindi tayo maaakay ng mga anti-Catholics. Ang masama niyan, binanatan ka na, minasama ka na sa social media, napakaraming false accusations, maraming mga pagbibintang na wala naman talagang konkretong batayan, mga sabi-sabi lang, mga false news lang, mga fake news. Ang masama niyan, binanatan ka na, tapos sumama ka pa sa kanila. Yun ang baga double jeopardy yan pagka ganun. Opo. Kaya mag-iingat po tayo. Asa na si Pastor? Sandali lang Opo. Pag hindi ho siya nakasama ngayon, mamayang gabi. Katulad nung dati, di ba? Naka-schedule siya ng Sabado pero nakausap natin siya parang Monday na O nag-a-adjust lang po kasi ako sa kanya schedule mga kapatid. Opo, ako po yung nag-a-adjust sa kanya. Ganun talaga Kung sinong nauna sa'yo, baga, seniority yan Protocol na po yan. Marunong tayo dapat mag-adjust. Opo. Lalo na sa mga ganitong panahon, masama ang panahon Kung nagpapahinga pa siya, alagang maistorbohin ko siya. Di hanapan ko ng paraan para siya makasama natin. Di ba, Lord willing, mamayang gabi ha? Pagkatapos ng series natin ng modus, baka alas 10 na yan, alas 10 ng gabi, alas 10:30 ng gabi na yan ha? Ito, andito na ata, parang may nagre-request dito Sino ba ito? Hindi, negative. Negative. Alas 6:38 na, hindi ko alam kung andyan pa siya, wala na ako sasabihin kasi nga nakareserba to kay Bro Noe, yung oras na ito. Sige, babati muna ako. Nasaan na yun? Gusto kong batiin yung mga natin, yung mga masisipag nating sumasubaybay sa atin. Si Mendoza Dani, salamat. Pepito Barbon, Corazon Gagi, salamat. Laida Huntilla, Rosa Tadeo, Remini Batang Bronze, Yam Montejo, si Alan Janeta, salamat bro. From ano pa ito Kung di ako nagkakamali, from Hungary pa.
Si Rego Perocho, maraming salamat. Si Darling May Peñaflor Sibonga, pasensya na po kayo, sumasabit po yung ano. Si Bobby Taruk, bro, salamat ha. Si Junior Coronel, Ray Agaton, si Romel Parado, si Luciano Torrente, Ray Montano Arabaca, Nilo Bonita, Nilo Bonita, Raydan Garcia, Domingo Maceda, si Edison De Mejillo, Jigs Brillas, Ray Panganoron ng Puerto Galera, Miles Santiana, si Ellen Rose Cuerpo ng Oslob, shoutout daw kay Reverend Father Concha, Elma Mapoy, Jessa Moridas, Renato Oghayon ng Misamis Oriental, kay Regni Laksa ng Taytay Rizal, Ranilo Delfin Lacuba ng Manuligaw, Carmen Agusan del Norte, Kamnyanyan Rojas Roland, Mega Neutron, Ken Trebong, Purita Ritz Quixote ng Davao de Oro, Noel Tubac, Ludet Kinikot ng Cebu City, Aris Medalla Revilla ng Saudi Arabia, salamat. Agaga de Sus ng Asinggan, Pangasinan, Aika Ekat, Diki Kabantugan, Joseph Dakis ng Jaen, Nueva Ecija, Andante, Conrad Pastor, Elisec Dumagin, Leonor Gamboa ng Cebu City, Delia Aurizo, Roger Turgo, Ramon Lin, Catalonia, Rosary Ninoue, Reynante Gales, Jingjing Ursal, Etna Rolf Ayadna, Agaton Ray Alfante, Bro Mario Talatayod, Carlo Ray Ekong, si James Walter Hibanada, topic ng Canada. Mapapansin nyo, yung mga nakikinig sa atin, halo-halo, majority sa Visayas region at sa labas ng bansa po ay nakakarating na itong broadcast na ito. Wala akong gustong kuning credit dyan. Si Lord ang gumagawa niyan, kinikilos niya ang Catholic community na makinig dito sa broadcast na ito. Ito po yung dating Kainos Live, opo. Pinalitan na po natin yan sapagkat official na ho tayong Katoliko. Ayoko namang magkaroon ng ano pa doon sa aking mentor. Hiniram ko yung Kainos na yan sa aking isa sa mga mentor ko sa evangelical. At nagpasya na lang po ako na baguhin yan sapagkat siyempre maraming memories ang Kainos Life 3 taon mahigit And officially, nagtuturo na ako ng Catholic teachings ng talagang dire-diretso na. Mga pahapyaw lang yung last year, mga pahapyaw pa lang yung mga sinishare ko pero medyo tinotodo ko na after nung aking public declaration nung December 3. So December 4 hanggang ngayon dire-diretso na talagang wala nang mapapakinggan yung ibang pastor na kaibigan natin. Yung iba rito nandito ngayon sa broadcast ngayon yung mga kaibigan kong pastor. Wala na silang maririnig na evangelical na teaching sa akin o yung pagka-baptist ko. Wala na ho yun. Ito po ay pure Catholic teachings na po talaga. May nagre-request dito okay, kala ko si Pastor Noe na. Mga kapatid, I'd like to say this, mukhang malabo sa ngayon, pero mamayang gabi, try natin, mga alas 10 ng gabi ha. O mga ganong oras kasi marami hong gagawin si Brad Calix. May seminar po kami ngayon, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon sa bilang pagiging atikista ko dyan sa Sacred Heart. Pagkatapos niyan, ay hahabol ako dun sa Catholic Faith Defenders po sa Cameroli. May pagsasanay po ron hanggang alas 5:30. Tapos doon, syempre, mga kasama natin, may konting fellowship. Makakauwi ako sa bahay, mga alas 7 na siguro ng gabi. Yun, baka mga late na ho tayo mamaya para sa ating modus number 6 mamaya. Paumanhin po mga kapatid kung madidelay po tayo mamaya.
Tignan din natin kasi medyo masama ang panahon. Sana gumana ang wifi para dire-diretso pa rin po tayo. I'd like to say this mga kapatid, hindi nyo kailangang lumipat ng simbahan. Bakit? Nasa tama kang simbahan. Walang ibang itinatag na simbahan o mga denominasyon o sekta ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi sa Matthew 16, napakalinaw, I will build my church. Hindi niya sinabi na I will build my churches. Hindi ho. I will build my church. Ano po yung simbahan na yun? Yan po yung Catholic Church. Nasa tama kang simbahan at nasa tama kang founder. Ang founder natin si Jesus Christ. Ang founder ng mga sekta at mga denominations, tao ang founder. At kinakailangan nila iparegister sa SEC. Ang simbahan natin, no need to register. Kasi nauna ang simbahan kaysa sa saligang batas. Nauna ang simbahan kaysa sa Bible. Hindi nauna ang Bible. Nauna ang church. Nauna ang Catholic Church. At malaki po yung ating naging papel sa compilation ng Bible, ang mga Katoliko. Kaya ho, tama ang simbahan mo, di mo kailangan umalis. Yung founder mo si Jesus Christ. Pangatlo, tama ang doktrina mo. Ang dapat lang natin gawin, aralin ang doktrina. Kaya nga ho, nagsusumikap tayo na ibahagi sa inyo ng simple ang doktrina simbahang Katolika. Kaya meron tayong Catholic Faith Defenders para ho share namin sa inyo ang doktrina at turuan namin kayo papaano kayo sasagot ng maayos doon sa mga umaatake sa atin. Huwag kayo sumama sa CFD kung ang pakay nyo ay makipagdebate. Mali po yan. May gumagawa na po yan. Sila Father Gitgano ho yan. Sila Wendell Talibong. Sila Bro Jando. Ginagawa na ho nila yan. Araw-araw silang nakikipagtuligsa doon sa mga anti-Catholics na mga masyadong makukulit na paulit-ulit naman yung tanong. Wala naman ding sense. Kayo, sinasagot lang din natin yan kasi nga gusto nating ipakita sa Catholic community na hindi po tayo pumapayag na magkukwento sila ng mga maling kwento. Yung mga akusasyon nila sa atin ay sinasawataho natin yon. Itinutuwid natin yung maling isip ng mga anti-Catholics. Ngayon, tanggapin nila hindi, wala na tayo doon. Sa atin lang, dumidepensa tayo. Hindi tayo pwede manahimik eh. Ikaw ba naman gawang ka ng hindi maganda, tatahimik ka lang din? Hindi. Usaping doktrina kasi ito eh. Hindi naman ito personalan eh. Doktrina ang pinag-uusapan dito. Hindi naman po pwedeng Katoliko ka lang. Tapos pagdating sa mga sinasabi nilang mali na mga fake news, wala kang gagawin. Tatahimik ka kasi wala kang alam. Tatahimik ka kasi ignorante po tayo. Hindi po kayo dapat maging ignorante. Mag-aral po tayo. Mag-aral po tayo, magbasa-basa po tayo. Ang Catechism of the Catholic Church ay nasa website. Tapos meron po tayong ginagawa na usapang Katolisismo, di ba? Kada Monday to Friday, meron tayong usapang Katolisismo. Sinishare natin yung mga major doctrines po natin para maging pamilyar po kayo, mga kapatid. Para maging pamilyar po kayo. Hindi nyo kailangang umalis ng simbahan. Bakit? Ang founder mo si Jesus. Pangalawa, tama yung simbahan mo. Pangatlo, tama ang turo. Tatlo sa atin ang authority natin, mga kapatid. Yung mga kaibigan natin protestante at mga evangelical, Bible alone lang yan sila. Bible lang. Hindi pwedeng tumayo ang Bible sa sarili niya. Kulang ang Bible. Si John na nga, sabi niya, John 20, hindi lahat nakasulat dito eh. Kasi kung isulat daw, hindi kakasya. Question, nasaan yung mga hindi nakasulat? That's why, aside from sacred scripture na pinaniniwalaan natin, meron tayong sacred tradition. Oral yan sa karitin. Liban dyan, pagdating sa interpretation, meron tayong magisterium. Tapos na yung interpretation.
Iisa lang po yung ating pagpapaliwanag, hindi katulad ng mga Protestante at Evangelical, magulo ang paliwanag sa isang passage. Ang bawat denomination may kanya-kanyang biases. Napakagulo, ang daming interpretasyon, kaya nga ho ang daming sekta eh. Ang daming sekta. Kaya delikado itong mga private interpretations na ito. Galing na po tayo dyan. Nakita ko yung mali. At salamat lang sa Panginoon dahil meron lang opportunity na dinala ko ng Lord sa kanyang simbahan. Ito nga pong Catholic Church. At ako'y nananalangin yung mga kaibigan kong pastor, dumating sa punto ng buhay nila na merong realization katulad ko. Na sa patuloy na pag-aaral, pagsasaliksik ng katotohanan, hindi lang Bible ang binabasa. Ang challenge ko sa mga kaibigan kong pastor, basahin din po ninyo ang church history na wala hong bias. Pangatlo, basahin din po ninyo ang church fathers. Yung tatlo na yan, makakatulong po yan para ma-realize po ninyo sa bandang dulo, hindi man sa taong ito, ma-realize nyo na tama pala ang simbahang katoliko. At mali ho pala yung kinakaaniban nyo ngayon na sekta o denominasyon. Kasi man-made po yan eh. Ang founder nyo, tao. Ang grupo nyo kailangan iparehistro sa sect para maging legit, di ba? Ang katoliko hindi kailangang iparehistro sapagkat nauna ang simbahan kaysa anumang batas. Nauna ang simbahan. Ang Biblia, huli na yan nang dumating. At ang responsable po dyan ay ang mga katoliko sa compilation kung bakit po tayo may Bible ngayon. Mas kumpleto ang Bible ng katoliko sa protestante. 73 tayo eh. Sila 66 lang. Yung apocryphal books, kinikilala natin yan. Bahagi yan ng salita ng Diyos. At sila hindi nila kinikilala yan. At mahalaga kapatid, mag-aral lang po tayo, mga kaibigang katoliko. Huwag tayong tatama rin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Alas 6:51 na, silipin ko uli siya, baka nandito lang sa tabi-tabi si Pastor. Ha? Sandali lang. O, talagang sandali Noe Dora. Talagang negative. Hindi ko siya makita rito. Sige, ayoko naman kung kunin yung oras nyo. Alam ko napaka-precious yung oras nyo. Mamayang gabi na lang, ha? Sorpresa lang yan. Kung lumabas siya, parang may humahabol dito, Oo. Kung lumabas siya, mamayang gabi, pag nag-broadcast tayo, di nakita nyo siya. Kung hindi siya magpapakita mamayang gabi, di bukas. Ganun lang yan, ha? Yun ang usapan natin. Sige mga kapatid, tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa panahon na ito. Bagamat masungit ang panahon ngayon, okay lang, ang mahalaga, buhay kami. At nakinig kami ng Word of God ngayon. Pinagdarasal ko po ang aming Pope Francis na bigyan niyo siya ng magandang kalusugan. Alam po namin na medyo struggle yung aming si Santo Papa Francis ngayon dahil sa kanyang pangkalusugan. Tulungan niyo po siya, mahal na Birheng Maria. At gusto po naming ilapit ang lahat ng mga cardinal sa Vatican na patuloy po na ang pagkakasundo, ang unity, importante yon. Ang lahat ng archbishop, bishops, mga monsenyor, mga kaparian po sa Pilipinas lalo na patuloy nilang magampanan ang responsibility bilang pastor ng kada parish. We'd like to lift up to you, Father, ang sitwasyon nagkaroon ng wildfire sa ibang bansa. Maraming naapektuhan and even mga Filipino caregivers po ay yung kanilang mga pasyente ay kinakailangan nila na sila mismo gumastos para dun sa pangailangan. Medyo malungkot ang sitwasyon sa Estados Unidos. Pero dalangin namin na makaka-recover po sila. Pinagdarasal ko po ang magaganap na training sa hapon sa St. Therese mamaya. Si Bro Akma saka si Bro George sa kanilang mga kanya-kanyang topiko na maipresent nila ng malinaw ito sa mga dadalo na galing pa sa iba't ibang parishes. Samahan nyo rin po kami sa aming patuloy na pagsasanay dyan sa Sacred Heart ng mga katikista
na patuloy naming maintindihan ang Catechism of the Catholic Church at maging parte na ito ng aming buhay. Lord, pinagdadasal ko lahat ng mga kasama ko ngayon dito sa broadcast. Iba-iba yung kanilang concern, pamilya, negosyo, ang kanilang buhay pananampalataya. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Also, we'd like to pray sa mga OFWs na kasama po namin dito sa Kabrad. Pagpapalain niyo po ito sila. Pag-pray namin na ingatan niyo sila lalo na doon sa mga nasa gitnang silangan. Marami nangyayari po doon na hindi maganda and we just pray lang ho na sana ang aming gobyerno ay patuloy na mamagitan sa sitwasyon po nila. At kami naman, sa mga kaibigan namin Katoliko na mga OFWs and even mga seafarers, patuloy niyo po silang iingatan. Lord, maraming salamat po at we are praying for Pastor Noe Dora. Hindi namin siya nakasama ngayon for some reasons. We'd like to see him mamayang gabi, Lord willing, para pag-usapan namin yung importanteng bagay, ano ang ginagawa ng Lord sa kanyang ministeryo. Pinagdadasal din po namin ang mga converted pastors from different places sa Pilipinas. Tulungan niyo ho kami na kung paano niyo kami ginamit nung kami po'y mga pastor pa, ay doble na gagamitin niyo kami sa taong ito. Now, we'd like to see more pastors from different denominations na magiging kasama namin sa Catholic Church. At hindi namin kailangan gamitan sila ng anumang bagay-bagay, kundi iasa lang sa Banal na Espiritu ang pagbubukas ng kanilang kaisipan. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat nagkita kami. At sana nga po patuloy yung gagamitin itong broadcast na ito na mamulat sa katotohanan ang karamihang community, Catholic community nationwide na tumayo bilang Katoliko, manindigan, ipaglaban ang doktrina ng simbahang Katolika. We just want to thank you and praise you. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakipasa po itong video sa Catholic community. At salamat po sa effort nyo ha mga kapatid. At salamat talaga sa Panginoon. Siyempre sa ating Blessed Virgin Mary for guiding us. Samahan nyo kami sa aming pagro-rosaryo po mga kapatid from Monday to Friday. Kasama si kapatid na Apple, alas 8:30 ho ng gabi yan hanggang alas 9:15 o 20. Opo. Especially po yung mga kalalakihan, yung mga tatay. Samahan niyo po kami sa ating pagro-rosaryo. Malaki po ang tulong nito para sa atin personally, sa ating pamilya, at sa ating pananampalataya. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. God bless po. To God be the glory. Gusto ko lang batiin yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca dyan sa San Sebastian Parish Church sa Sumag at saka si Father Nobles. Maraming salamat po. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.